Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na superhero movie. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Rick na nagmamadaling pumasok dahil late na ito sa kanyang eskwela. Pilit niyang hinabol ang school bus kung saan tumama naman ang ulo niya sa side mirror nito. Pag-akyat niya sa bus ay binati niya ang mga estudyanteng nakasakay sa loob, ngunit ayaw naman siyang makatabi ng mga ito sa kanilang upuan. Kaya tumabi na lang siya sa kaibigan niyang tisoy na si Trey. At sa kanyang paglingon sa likod ay nakita niya naman ang kanyang crush na si Jill habang katabi ang boyfriend nitong si Lance. Sabay sinabi ni Trey na hindi mapapasa kanya si Jill dahil hindi naman siya miyembro ng isang sikat na grupo sa kanilang eskwelahan. Sa ibang eksena, nagkaroon sila ng field trip sa science lab tungkol sa genetic modification. Nakita ni Rick si Jill na kinakausap ang isang ibon kaya't nilapitan niya ito upang mapikturan. Ngunit ipinagbawal naman ng isang scientist ang flash ng camera sa loob ng laboratory, kaya't nang kuhanan niya ang ibon ay nagliyab ito at nasunog ng tuluyan. Sinipa ni Rick ang ibong nasusunog upang mapatay ang apoy ngunit tinamaan niya naman ang boyfriend ni Jill na si Lance kaya't inaway siya nito. Sinubukan silang pigilan ni Jill ngunit ayaw namang magpaawat ni Lance at nang babanatan na niya si Rick ay hinawakan ng CEO ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagpakilala na ito sa mga estudyante ngunit pagkaubo naman nito ay may kasama itong dugo. Napansin ito ni Rick kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba siya pagkatapos ay nagpakilala si Rick, at sinabi ng CEO na kilala niya din ang mga magulang ni Rick lalo na ang nanay nito. Pagkatapos ay tiningnan ng lahat ang tinatawag na Super Dragon Flying Unit, at napansin ni Jill na parang kulang ito ng isa. Lumipad pala ito patungo kay Rick na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang rakon at pagkatapos ay kinagat siya ng tutubi sa kanyang leeg. At pagka-uwi ay tila lasing siyang naglakad at pagkatapos ay nasuka siya sa aquarium at nakatulog sa kanyang kwarto. Sa ibang eksena, sa loob ng laboratory, sinabi ng CEO na isasalba ng kanyang bagong invention ang kanilang kumpanya pati na ang kanyang buhay. Dahil sa mga oras na iyon ay may taning na ang buhay nito at isang oras na lang ang natitira upang mabuhay siya kaya't umupo na siya sa machine. Gumana naman ito noong unang ngunit habang umaandar ito ay nagkaroon ng problema at nang hawakan niya ang kamay ng isang board member ay hinigop nito ang buhay ng lalaki, kung saan naging matagumpay ang kanyang experiment kaya't nagkaroon ito ng superpower at inatake niya ang lahat ng mga taong naroon. Samantala ay umattend naman si Rick sa isang science fair kung saan ay nakita niya si Jill ngunit nakabunggo niya naman si Lance. At nang iinom siya ng tubig ay napansin niya na parang malagkit at may balahibo ang kanyang mga kamay at nang tanggalin niya ang pagkakadikit nito ay tinamaan na naman niya si Lance kaya't nagkaroon sila ng slow-mo fight ngunit magaling na naiwasan ni Rick ang bawat suntok ni Lance sa kanya. At nang tamaan siya ay tumama siya sa isang lalaki kaya't nakawala ang mga bubuyog at nagkagulo doon. Sa paglabas ni Rick at habang naglalakad sa daan ay nagawa niyang gumapang sa isang pader nang hindi nahuhulog at nag-breakdance ang paang kamote. Muhammad, ano ba ang kinakain mo? Kinakain mo sa iyong pinggan. Bakit di mo na lang tignan at tikman sa aking pinggan? Ang maanghang, anghang. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang matandang babae na masasagasaan na ng malaking truck kaya agad niyang itinulak ito. Pinalakpakan naman siya ng mga tao dahil sa kanyang kabayanihan, ngunit nakita niya na naitulak pala niya ang matandang babae at ang aso nito sa isang makina. At pagkatapos malaman ng tito niya na may superpower pala siya at upang mapatunayan ay sinaksak siya nito ng kutsilyo, mabuti na lang at bumaluktot ang kutsilyo dahil ito ay made in China. Sa labas ay nagkita sila ni Jill at nag-usap sila nito kung saan sinabi niya na sana ay masakiyan mo din ako minsan. Ngunit bike lang naman pala ang meron siya at nasira pa, kaya't nilayasan na lang siya ni Jill. Pagkatapos ay nagpunta sila ng kanyang tita sa bangko para mag-file ng car loan ngunit na-deny naman siya dahil pang home credit lang pala siya. Pagkatapos ay nakarinig sila ng putok ng baril dahil may dumating na hold-upper sa loob ng bangko, at dahil may pagkaengot ito ay hindi siya makalabas sa pinto kung kaya tinulungan ito ni Rick.
Nagalit sa kanya ang bank teller ngunit ginantihan lang pala siya ni Rick dahil hindi siya nito pinayagang makapag-loan kanina. Pagkatapos ay nakarinig siya ng putok ng baril sa labas kaya't agad niyang tinignan ang pangyayari. Nakita niya ang mga tao na nagkakagulo ngunit nang tingnan niya ay unggoy lang pala ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Nakahinga na sana siya ng maluwag hanggang sa napansin niya ang kanyang tiyuhin na bumagsak sa daan, at sinabi nito ang sikat na kasabihan tungkol sa responsibility is the best policy. Pagkatapos ay dumating na ang mga paramedic. Sa ibang eksena, nang malapit na namang mamatay si Lou ay hinawakan niya ang kanyang secretary at hinigop nito ang buhay ng babae kaya't muli na naman siyang naging masigla at malakas parang naka-immortality. Samantala ay dinala ni Professor X si Rick sa eskwelahan ng mga gifted children at makikita din nating ang mga baliw na mutants sa lugar na yon. Pagkatapos ay nagdrawing si Rick ng mga design ng kanyang isusuot na costume, at sa wakas ay nakagawa na siya at humanga si Trey sa ginawa niyang costume ngunit bumagsak naman siya dahil na-suffocate siya at hindi makahinga ang kamote. Samantala, sa isang eskwelahan ay nagpakita ang kontrabida na si Hourglass na kilala din bilang si Lou, at kaya siya nagpunta doon ay upang makapagnakaw siya ng ceruleum na kailangan niya upang manatiling buhay. Ngunit nilabanan siya ni Dragonfly at nakita siya ng crush niyang si Jill. Pinigilan niya si Hourglass at sila ay naglaban at dahil sa paikot-ikot ang camera ay nahilo at nasuka si Hourglass. Hinagisan siya ng mga blade ni Hourglass ngunit dahil kamote siya ay tinamaan siya ng mga ito kaya't nakatakas si Hourglass. Hinabol naman si Jill ng mga lalaki at binugbog ni Rick ang mga ito kaya't sobrang hinangaan siya ni Jill dahil sa kanyang kabayanihan. Isang araw ay in-invite ni Rick si Jill para sa Thanksgiving at habang nag-uusap sila ay nilalagyan ng buhay na pusa at ng kung ano-ano pa ng kanyang tita ang turkey na iluluto nila. Nagtapat si Jill at sinabi niya na mahal niya si Dragonfly at ilang sandali ay dumating ang boyfriend nitong si Lance at ang tito nito na si Lou. Pagkatapos ay palihim na dumaan si Rick sa bintana kaya't naghinala si Lou at sinabi niya na titignan niya ang ingay sa labas. Agad na dumikit si Rick sa kisame kaya't walang nakita si Lou, ngunit makikitang tila papatak na ang ihi ni Rick dahil hindi niya na ito mapigilan. At napaihi na nga ito kaya't agad na lumingon si Lou ngunit hindi naman niya ito makita. Wala din siyang nakita nang tumingin siya sa itaas, at nagtago na si Rick kung saan-saan pati na sa kanyang likuran ngunit hindi pa din siya makita ni Lou. Pagkababa ni Lou ay dumating na din si Rick at nakita nila ang kanilang mga sugat, na pagtanto ni Lou na si Rick ay maaaring si Dragonfly pagkatapos ay umalis na ito. Pinag-usapan nila Rick ang tungkol kay Dragonfly at habang nag-uusap ay nautot ang tita ni Rick kaya't nag-apoy ang kandila sa kanilang harapan. Pagkatapos ay dumating si Hourglass at binato siya ni Rick ng isang matigas na bagay, ngunit tumama naman ito pabalik ulit kay Rick kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinunod namang pinatay ni Hourglass ang kanyang tita at umalis. Samantala, sa hospital, nagising na ang kanyang tito mula sa pagkakakoma at ibinalita nito na wala na ang kanyang minamahal na asawa, at sa araw ng libing nito ay sinabi ni Albert na labis ang pagmamahal niya sa kanyang asawa at tumalon siya sa loob ng kabaong nito. Ngunit ibang kabaong pala yon dahil nasa kabila ang kanyang tunay na asawa. Ilang oras ang nakalipas ay na-depress si Rick at lumago na din ang balbas nito. Pagkatapos ay dumating ang kanyang tito Albert at si Trey upang tulungan siya. Sinabi niya na gusto niyang maging bayani ngunit hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang convention center kung saan ay sinabi ni Luna ang monghe sa stage si Hourglass. Kaya't binugbog niya ang guest speaker sa stage, at sa gitna ng mga kaguluhan ay dumating si Hourglass at hinabol siya ni Dragonfly at makikitang papaalis na si Hourglass sakay ng kanyang flying machine, at nagpabagsak ito ng malaking semento kay Dragonfly. Gamit naman ang pambihirang lakas ni Dragonfly ay inangat niya ito at hinagis pataas ngunit bumagsak ulit ito sa kanya, ay kamote talaga. Nagpasya na si Hourglass na patayin na si Rick sa pamamagitan ng kanyang diamond piercing blades ngunit biglang humarang si Jill upang iligtas si Dragonfly kaya't siya ang tinamaan nito. Nang papaalis na si Hourglass ay nagmadali naman si Dragonfly na dalhin si Jill sa rooftop upang mahawakan si Hourglass. Ginamit niya ang rejuvenating energy nito upang mailigtas niya si Jill. Sa isang banda ay may 10 segundo na lang si Hourglass bago niya tuluyang makuha ang pagiging immortal nito.
Hinagisan siya ni Hourglass ng bomba ngunit nang ihahagis niya ito pabalik ay dumikit ito sa kanyang maselang bahaghari. Sinabi niya kay Jill na tanggalin ito ngunit dahil ayaw ni Jill ay idinikit na lang niya ang kanyang yag balls sa mukha ni Hourglass kaya't sumabog ang mukha nito. Dahil sa malakas na pagsabog ay nahulog si Jill sa building kaya't hinabol siya ni Dragonfly sa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay nakita ni Jill ang singsing ni Rick at nakilala niya ito, kaya't ipinagtapat niya ang pagmamahal niya kay Rick at hinalikan niya ito at bigla siyang tinubuan ng pakpak kaya't nakaligtas silang dalawa. At nabuhay na silang lahat ng masaya maliban kay Stephen na nakaupo sa wheelchair na gumulong at nalaglag sa building. Sa pagtatapos ng pelikula ay makikitang lumilipad sina Rick at Jill, maya-maya pa ay may dumaang helicopter na bumangga sa kanilang dalawa at sila ay naglaho. Ang saya talaga ng pelikula na to, grabe. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.